Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan din ni San Francisco ng Assisi. At ito rin ang huling araw para sa tinatawag nating Season of Creation or Jubilee of the Earth. Kaya nga, tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos at patuloy na nagtitiwala siya sa atin, lalong-lalo ng kanyang sannilikha. Kaya nga, buksan natin ang ating mga kalooban upang maging marapat tayo na maibahagi ang mga biyayang galing sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-alangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ginawa ng tagapagtanim halos ng lahat ng ikabubuti ng kanyang ubasan. Subalit namunga pa rin ito ng ubas na ligaw. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magpasimunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y namitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Hindi ko babawasan ang sangat dahong labis. Hindi ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel. At ang Panginoon naman ay siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas, at kanyang hinihintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao, inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon Tagunan. Panginoon, iyong tanim ang ubusan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas. Saka itinanim ang lupang dayuhan. Matapos ang tao, rooy palayasin, hanggang sa ibayong dagat. Ang sangkang
malaboy nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humahabang mabuti, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader. Kung kaya, napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy, damong nagmumula sa gubat. Niluluray itong walang pagkundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang na sa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at muling iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itaninim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon ay pinalago mo't iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung maggayon man, magbabalik kami't di magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag. Kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Tinuturuan tayo ni San Pablo na manalangin ng may pasasalamat sa Diyos. Binibigyan niya rin tayo ng paggabay hingil sa mga bagay na dapat nating mithiin at mga dapat talikdan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya
Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas ng ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at papaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan po, peace be with you. Gaya ng sinabi ko kanina, sa araw na ito, ngayong ika-27 linggo ng karaniwang panahon, kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Francisco ng Assisi, nagtatapos din ang Season of Creation o tinatawag din Jubilee of the Earth 2020. Bakit Jubilee? Dahil 50 taong anibersaryo ng Earth Day. Sa Biblia, ayon kay Papa Francisco, ang Jubilee ay sacred time to remember, to return, to rest, to restore, and rejoice. Ito yung spirit na gustong ranasin natin sa sinabi ni San Francisco, ni Papa Francisco. Sabi niya, isa-isip sana natin at isa-puso na creation's original vocation to exist and flourish as community of love. Malinaw po yun na yun ang hangad ng Diyos sa kanyang sangnilikha na maging community of love. Alam niyo mga kapatid, sa mga pagbasang ating napakinggan, ito ang mensahe ng Diyos na napapaloob sa dalawang magkaugnay na kwento. Kung papansinin natin, yung unang kwento na galing sa sinulat ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, ang sinabi niya, ang may-ari ng ubasan ay naglaan ng panahon at pagmamalasakit na umaasang may mapipitas sa panahon ng anihan o ng pitasan. Subalit, hindi ito nagbunga. Sa ikalawang kwento mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo,
Inilahad naman ni Jesus ang parabola tungkol sa isang tao na pagkatapos niyang ibuhos yung kanyang lakas, panahon, ay ipinagkatiwala niya ang kanyang ubasan sa kanyang mga kasama na umaasang babahaginan siya ng ani. Subalit, nagtaksil ang mga kasama at sukdulang pinapatay ang nag-iisang anak ng may-ari. Malinaw po sa mensahe ng dalawang kwentong ito, ang may-ari ay nabigo. Di po ba? Nabigo. At yung tinatawag na disappointed. Una, dun sa ubas na hindi nagbunga. Nabigo din at disappointed doon sa kanyang mga kasama, doon sa Ebanghelyo. Alam nyo, sa human experience na yung pagkabigo, ito ay seryosong damdamin. Lalo na kung pagkabigo dahil sa pagtataksil. Seryosong damdamin na yung iba hindi ito makayanan. Mahirap kapag merong betrayal of trust. Bigong-bigo ka at disappointed. So the readings now with this message go beyond mere human experience and then invites us to imagine God in relation to us. Kaya kung ilalapat natin yon dun sa dalawang kwento, ang Diyos ang may-ari ng ubasan at tayo ay kanyang mga katiwala. Isn't it that God truly loves us with love beyond imagining? Pinagkatiwala niya yung kanya sa atin. Alam niyo po, ang kwento ng pagkabigo ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Paano? Kapag hindi natin pinapansin ang pagmamahal ng Diyos, kapag hindi natin pinapansin ang katapatan ng Diyos sa atin, patuloy na nangyayari ang pagkabigo. Pero ang mabuting balita naman ay kahit ganun tayo, kahit nabibigo ang Diyos sa atin, patuloy naman siyang nagmamahal at patuloy siyang nagtitiwala sa atin. Kaya nga mismong ang kanyang sangnilikha ay ipinagkatiwala sa atin. The creation of God is given to us to take care. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit inaangyayahan tayo ni Santo Padre o ni Papa Francisco na isaalang-alang yung tinatawag na integral ecology. Yun daw, integral ecology, kailangan natin yun para maintindihan natin at maunawaan na yung mundo natin na nilikha ng Diyos ay ating common home. So, ibig sabihin, doon sa integral ecology, hindi lang yung yan ay nilikha ng Diyos. Ako ito'y nilikha din ng Diyos. Ako ay mataas kaysa sa mga yan. Hindi. Sa pagkaunawa, sa malalim na pagkaunawa, tayo ay isa lamang sa mga sangnilikha. Tayo isa lamang sa mga nilikha ng Diyos. At ang mahalaga dito, ipinagkatiwala sa atin ang kanyang sangnilikha upang ating alagaan. At tama si Santo Padre o si Papa Francisco na tayo ay nandito sa ating tinatawag na common home. Di ba? Ang ating mga homes, inaalagaan natin, ayaw nating masira. So ngayon, i-apply natin yon sa the whole earth bilang ating common home. There is an integral relationship between rest, kasi Jubilee, between rest for the earth
and also our ways of living in the different aspects like economic, social, and political. Kaya nga alam nyo, yung nangyari ngayon dito sa buong mundo because of COVID-19, nakikita natin, oo, tayong lahat ay magkakaugnay. Hindi tayo hiwa-hiwalay. Yung nangyari sa isang lugar ay pwedeng matanggap natin o pwedeng mangyari sa atin. Kaya nga, ngayong taon, ito'y napakahalagang taon para sa atin, Jubilee of the Year, yet we are experiencing global pandemic. Ano ang key? Putulin natin yung pagkabigo ng Diyos. Putulin natin ang pagkabigo ng Diyos at magsimula tayong kumilos. Yung bang pwedeng ipagmalaki niya? At paano yon? Bilang kanyang mga anak. If we are or we accept that we are all children of one God, doon magpapatuloy yung pagmamahal natin sa bawat isa at pagmamahal natin sa sangnilikha ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Diyos Ama na mga biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa ating kapwa, lalo na sa mga naghihikahos sa buhay. Parangalan natin siya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin. Ang itutugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing ehemplo sa ubasan ng Panginoon, kaya't kailangang manatiling tapat sila sa Diyos at sa bayan nang sa gayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkapayapaan na nagtataguyod ng karapatan ng mga api at mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mahabag nawa ang mga nang-aabuso at nagpapasakit sa mga mahihirap. Maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mo nawa kaming mga responsableng tagapanggalaga ng iyong sangnilikha at mapagtanto namin ang mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at tuluyan talikdan ang mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso,
Ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan at lahat ng mga humihingi ng ating dasal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos Ama, patatakin mo kami sa iyong Espiritu Santo upang madaig namin ang aming mga kahinaan at maialay sa iyo ang aming katapatan at paglilingkod. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay, kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo. Ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni William na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kayang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kamiedya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bilang magkakapatid sa isang tahanan ng Diyos, batiyin natin ang bawat isa ng kapayapaang nagmumula sa Kanya. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaangyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinatanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob, buhat sa langit, ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na misa, humayod dalhin ang kapayapaang nagmumula sa Diyos. Salamat sa Diyos.